Hey guys, mukhang magiging mainit yung ating panimula ng New Year 2024 sa local Filipino boxing scene natin. Ano? Ang unang-una, simulan ko to dun sa napanood kong video ni Marlon Tapales na sinishare ngayon ng mga vloggers. No? Si SB Shinir din na parang na-interview itong si Marlon Tapales regarding General Casimero at parang dahu. At ngayon, nakita ko naman sumagot si Cuadro Alas na parang daw pala ha. Ito na may pasabog daw siya for 2024. Ano kaya ito? Pa-hype na naman ba? O pero ang pinaka pag-uusapan natin ngayon, ano? Paano nga kaya kung dalawang Pilipino muna ang maglaban? Itong si Marlon Tapales at itong si John Real Casimero. Pwede nga kaya at pag maglaban ba sila ay sinong mananalo at kanino ba kakampi si Pau Salud? Pag-usapan natin yan. Wala akong intro-intro kasi ayoko masyado mag-edit ngayon. Wala ako sa bahay. But Happy New Year po sa inyo lahat. So, let's try to be objective here as much as we can regarding this. Unang-una, kakatapos lang ng laban ni Marlon Tapales. So, he's bound to rest. So, if he's gonna fight, so usually kasi merong mga suspension yan, medical suspension after the fight. So kung December siya lumaban, January, February, March, April siguro pwede na lumaban si Marlon Tapales. So just to give you an idea. Samantalang si Janriel, last year pa lang pwede na lumaban yan. So, and still very much uncertain po kung sino makakalaban ni Janriel Casimero. We all know that it's not gonna be Naoya Inoue. Maybe, just maybe by end of the year 2024 or mid-year, after daw nga ng laban niya kay Luis Neri, baka yun. So, we don't know yet. So, we all know na galing talo si Marlon Tapales, so he's looking to get back. At ang magandang, kumbaga, pagbabalik ay baka laban siya sa isang, ano rin, ang baga sa nakita nating level ni Marlon Tapales, parang mas maganda na pag laging ganun level yung laban niya. And hindi naman natin makakaila that a fight with General Casimero is on that level because Casimero naman is rated no sa WBO, and si General Casimero naman of course he's criticized for his opponents kasi of course yung mga huling laban niya hindi masyado ganun kaganda, although hindi naman siya talaga natalo, which is we need to give it to him. Sino ba ang magandang makakalaban? So, we all know Sam Goodman is already mandatory, Akhmadilib, Luis Neri, and if I'm Naoya Inoue, sino ba pipiliin ko? Hindi, yun muna mga yun, mga rated na yun eh. Nakikriticize din masyado si Casimero ngayon, pati sa international scene, na wala na daw makukuha si Naoya Inoue sa kanya. Well, actually, siguro gusto lang personally ni Naoya Inoue makalaban si Casimero. I don't know, we don't know exactly kung bakit siya binanggit, or kasi may mga nagsabi binanggit lang daw siya for for personal reason, pero for the business side yun talagang dalawa, which could be true. So napaisip ako, siguro nga pwede yung Marlon Tapales at itong General Casimero, but sino magpo-promote? Does it make sense? Actually, pag si Casimero, honestly speaking, although it's okay with me, sanay na ako sa gulo, pag si Casimero makalaban na ng isang Pilipino, civil war talaga yung nangyayari. Medyo, minsan hindi maganda kasi parang yung mga fans, masyadong sobra ba ang nangyayari. Nagiging, kasi aminin naman natin talaga marami pong mga avid or rabid and avid fan itong si John Real Casimero, lalo na sa mundo po ng social media, talagang grabe sila. But Marlon Tapales have earned himself the rights to be one of the most popular boxers dito sa Pilipinas at sa buong mundo. In fact, people can argue that Marlon Tapales is much more popular right now sa mundo kaysa kay Casimero because of his story with Naoya Inoue. Kasi nakasama niya na sa ring si Naoya Inoue. So, at maganda naman yung pinakita niya. Although, again, talo siya. Talo is talo. Wala na tayong magagawa doon. So, for this to happen, will Viva or MP Promotion promote it?
And why would they promote it? That's the question. So I don't think MP would want to promote this because of course nga hindi maganda yung relationship nila. So baka kung ako, kung ako MP, I would just go back to the States and have him fight a Mexican or someone that's give him a comeback fight. Kumbaga comeback fight ang hahanapin ni unless it's a PBC fight kay Stephen Fulton, they will earn a lot more money. Kasi ito si Marlon Tapales, obviously after sa pinakita niyang laban, yung stocks niya tataas din naman champions or up and coming boxers are gonna get him because of the good fight that he brought to Naoya Inoue. You cannot argue with that. Kumbaga fact yun So posibleng ganon, posibleng dalhin siya sa Amerika. Si Casimero, Japan at Korea talaga daw yung baka comeback fight niya Again, di pa natin alam, pero maybe, just maybe, if itong kampo ni Casimero wants to get in closer with Naoya Inoue, I think maganda talagang makalaban niya yung mga nakalaban din ni Naoya Inoue. Tapos mas galingan niya yung pagkapanalo. Kumbaga, for example, sino ba yung nakalaban ni Inoue? Donaire. Ganda sana ng laban niya. Donaire, yung Aaron Dipaen, yung Stephen Fulton. Pag yan, mga na-offera ni Casimero or yung team ni Casimero, whether to fight in Japan or Korea or in the Philippines, this would be great. Magandang kumbaga papansin or parang panghikuha ng attention sa mga Japanese fans uli at kay Naoya Inoue. Imagine Marlon Tapales versus Naoya Inoue. I think pwedeng i-promote. I don't know if it makes sense kasi delikado rin naman yung laban kay Marlon Tapales. Sa nakita natin, ang ganda ng kondisyon ni Marlon. Talagang malakas lang talaga. We gotta give credit kay Naoya. Ibang klaseng boksingero talaga. Kaya na sinabi ko, walang sa tingin ko makakapanalo ngayon kay Naoya Inoue sa 122. So pag naglaban sila, I will assume 100% pareho. Pag 100% pareho, grabe to. Sobrang nakaka-excite isipin na dalawang Filipino high-level boxers ang maglalaban. So Marlon Tapales is in his prime. We hope Janrel Casimero is still in his prime. Pag mga pag-training lang talaga na maganda si Janrel, this will be a good fight. If hindi siya mag-training, paktay siya kay Marlon kung ganun ang kondisyon niya gaya ng huling niya. Pero pag napag-training siya, takot parehong delikado. That will be the good fight. Pag Pilipino sa Pilipino po ang naglalaban, we wanna support both boxers. But kung sino pong kampo ang gustong kumuha sa akin at magpo-promote, no problem. Kung team ni Casimero or team ni Tapales, ang tanong nyo, kanino ako kakampi? Actually, pareho ko silang susuportahan. And may the best man win na lang. And ako naman sa personal, wala namang problema sa akin yun. Lalo na, pag personally, if they want my support, then so be it. Susuportahan ko sila pareho. If Tapales wants me there, if Casimero doesn't want me to be on their camp, that's fine. So, basta makakita tayo ng magandang laban. Kasi ayoko naman masyado makialam na sa personal. This 2024, more on the boxing, within the boxing issue nun tayo. Of course, hindi naman tayo natatakot makipagkwentuhan sa mga issue na ganyan, which is normal naman yan. And people will always disagree with the different types of opinion. Ganyan naman talaga sa atin, kanya-kanya kasi tayo ng opinion, If they fight, sana knockout. Ayoko na umabot ng desisyon mga ganito kasi ang daming mga mangyayaring kwentuhan pa Mas maganda pag knockout. So Marlon Tapales, Casimero, if ever this fight, I hope it ends in a knockout. Yun na lang siguro may isip ko. Pero alam ko may mga Filipino pa rin magsasabi na wag na. Kasi ito na nga lang yung panlaban natin kay Naoya Inoue, si Casimero, or panlaban natin sa world stage. Ba't paglalabanin pa natin? Na alam mo maganda sana to. Alam mo kung maganda sana to. Kung yung mga Filipino fans, kasi miski yung UFC
former UFC fighter, tsaka yung ating MMA star na si Rolando D. Sabi niya, ito daw maganda kasi mukhang nagkakaalitan ng personal. Sa Amerika, ang ganda nito gawin laban na to pag ganito, yung dalawang boksingero, nagpaparinigan sa social media, may magandang storyline eh. Pero okay sana to kung yung mga fans, they're willing to spend. Kumaga, they buy the pay-per-view, they go to the venue. Tanong ko sa inyo, kumwari sa Araneta Coliseum Tour, sa Mall of Asia Arena gagawin, ikaw ba willing ka magbayad? Sige nga, tingnan natin kung gaano kadami magko-comment na willing magbayad or bumili ng pay-per-view. That's the problem kasi kaya hindi masyado magawa yung mga big fights dito sa Pilipinas na parang 50-50 ang datingan. Kasi hindi kumikita. Kaya yung value kasi ng mga fans dito hindi ganun kataas kumpara mo sa iba, kumpara mo sa Japan. People keep asking bakit sa Japan lang lagi si Naoya Inoue. It's the simple answer is that it makes money sense and the fans there really support their fighters dito sa Pilipinas. But I don't disagree with the concept. Marlon Tapales is definitely still gonna be rated one of the best boxers sa super bantamweight. General Casimero, one of the popular boxers dito sa Pilipinas, certainly a good storyline. Lalo na nagulat ako din sa sagot ni Marlon Tapales, but siguro medyo ano rin eh, kasi medyo yung mga sinasabi kasi ni Casimero doon sa kanyang mga video, medyo syempre nakakairita rin sa mga ibang mga community ng boxing. Actually, after ko mapanood yung mga video na yun, nakita ko yung iba sa community medyo, but tingnan natin kung sino ang kakampi kanino. Basta tayo, if it happens, we're definitely gonna be watching, definitely gonna be supporting it at papanoodin natin. Kayo guys, tanong ko sa inyo, Marlon Tapales, General Casimero, sino sa tingin nyo mananalo? Comment nyo down below.